Si Donald Trump ay muling nagbanta ngayon na babanatan ng Iran matapos umatake ang Iran sa Jordan. Ang marupok na tigil putukan sa pagitan ng US at Iran ay muling nalagay sa panganib. Noong gabi ng Hulyo 28, unang beses mula nang ipahayag ni Donald Trump ang pahinga sa mga pag-atake, nagpakawala ang Iran ng ilang ballistic missiles sa base militar na Amerika sa Jordan. Ayon sa Central Command ng US, lahat ng mga missile ay nasabat at walang nasawi. Sumabog si Trump at sinabi na kung hindi pumayag ang mga Iranian sa kasunduan sa kanya sa pagkakataong ito, handa na talaga siyang magsimula ng isang ganap na digmaan. Spoiler, ilang beses nang lagbanta si Trump ng ganito pero hindi naman ito nauwi sa eskalasyon. Ang mahalaga rito, ito ang unang missile attack ng Iran sa US military base mula noong 24 para bigyan pa ng 5 pagkakataon ang diplomasya. Pinahinto ni Trump ang military campaign ayon sa kanya. Bigyan ng isa pang pagkakataon ang diplomasya at nangyari ito ilang oras lang matapos ang kanyang pagkikita kay punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa White House. Sa kabuuan, sa episode na ito, aalamin natin ang tunay na nangyari. Ano ang sinasabi ng bawat panig at ano ang mga posibleng senaryo ng susunod na mga kaganapan. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Magsimula tayo sa tamang kronolohiya dahil mahalagang hindi natin malito ang dalawang magkaibang yugto ng digmaang ito. Pareho silang may kaugnayan sa pag-atake ng Iran sa Jordan, ngunit na yon, medyo pinaghalo ni Trump ang mga pangyayari. Inaangkin niya na ang pag-atake ay nagdulot ng mga biktima sa mga Amerikanong sundalo na nangyari ng mas maaga. Noong Hulyo 18 palang, umatake na ang Iran sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan. Dahil dito, 2 Amerikanong sundalo ang namatay. Ito ang naging unang mga nasawi ng Amerika sa labanan sa digmaang ito sa loob ng ilang buwan at nagtulak kay Trump na magsagawa ng 13 araw na kampanya ng mga airstrike laban sa Iran. Tama sa pagpapatindi ng mga pag-ataking ito. Doon din habang nagkokomento sa pagkamatay ng mga sundalo, sinabi ni Trump na wala siyang pakialam sa pahayag ng Iran tungkol sa pag-alis nila sa kasunduang nilagdaan noong Hunyo. Memorandum ng pagkakaunawaan. Sa pagkakataong ito, siguradong wawasakin ng Estados Unidos ang Iran pero lumipas ang 13 araw ng magkabilang pag-atake. At nitong ika-24 ng Hulyo, Biyernes, si Trump mismo ang nagsabi na may pansamantalang paghinto sa pambobomba dahil daw muling nakiusap ang mga Iranian para sa negosasyon. O sige, sabi ni Trump, halos nagmamakaawa raw sila na tumigil siya at sinabing, pakiusap, mag-usap tayo at umupo sa mesa ng negosasyon. Itinanggi ito ng mga Iranian syempre. Sa uli, nung gabi ng Hulyo 28, nagpakawala ang Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps ng ilang mga balistikong misil sa base militar ng Amerika sa mismong Jordan. Ayon sa Central Command ng Hukbong Sandatahan ng Amerika, matagumpay na na-intercept lahat ng Iranian missile. Nananatiling alerto at handa ang puwersa ng Amerika. Sa pagkakataong ito, ayon sa mga ulat, walang naitalang kaswalti at hindi hihigit sa 4 na mga balistikong misil ang pinakawalan. Hayagang inamin ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps na sila mismo ang umatake. Ngayong umaga, Hulyo 29, nangako si Donald Trump, bubugbugin ko ng todo ang Iran matapos ang pag-atake sa mga sundalong Amerikano sa Jordan. Narito pa ang kanyang sinabi, bubugbugin natin sila ng todo, bibigyan natin sila ng matinding dagok, makakatikim sila ng matinding parusa. Pero maging tapat tayo, ginamit na ni Donald Trump ang halos kaparehong pananalita at pagmumura laban sa Iran noong mga nakaraang paglala ng tensyon na yung taon.
At kadalasan, lahat ng mga banta na ito ay halos walang naging bunga. Paalala ko lang ng ilan sa mga ito. Ilan sa mga kapansin-pansing pahayag ni Trump noong Hunyo 11, isang linggo bago nilagdaan ang naudlot na tigil putukan. Ayon kay Trump, kung hindi susundin ng Iran ang kondisyon ng Estados Unidos para itigil ang digmaan, bubugbugin natin sila ng todo ngayong gabi. Hindi natin nagawa. Noong unang mga araw ng Hulyo, inulit ni Trump at sinabi niya, binugbog natin ng todo ang Iran. Ngayon, desperado na silang makipagkasundo. Pero lumalabas, hindi naman pala nila gusto. Paalala, sinira ng Iran ang tigil putukan at nagsimula ang 13 araw ng gantihang pambobomba. Noong Hulyo 29, muling nagbanta si Trump na bubugbugin niya ng todo ang Iran. At mas maaga pa, noong Abril, yun na ang ikalawang buwan ng digmaan doon. Noong Abril, unang isinara ng mga Iranian ang kipot ng Hormuz. Sinabi ni Trump at ika nga niya, buksan niyo ang lintik na kipot, mga siraulong gago, o mamumuhay kayo sa impyerno. Ngunit lahat ng banta ay nauwi lang sa walang kwentang salita. Kahapon na ay eksaktong 5 buwan na mula nang magsimula ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Sarado pa ang kipot ng Hormuz at tuloy pa rin ang nuclear program. Wala ni isa sa mga isyung itinataas noong simula ng digmaan ang naresolba, pero hindi pa rin natupad ang mga layunin ng digmaan ni Donald Trump at ngayon, makalipas ang 5 buwan, muli niyang binabantaan na dudurugin niya ang Iran. Pero ang kahalagahan ng kasalukuyang pag-atake ng Iran ay dahil nangyari ito ilang oras lang matapos ang pagkikita ni Donald Trump at Benjamin Netanyahu sa White House. Ito ang unang personal nilang pagkikita mula nang sabay nilang simulan ang militar na operasyon laban sa Iran noong Pebrero 28. Sa totoo lang, sa episode tungkol sa pagkikita ni Trump at Netanyahu, maraming Israeli ang nagkomento at aaminin ko, hindi maganda ang impresyon ko sa kanila. Talagang nabigla niyo ako. Kung tutuusin, inatake niyo lahat ng tao. Ginagamit niyo pa ang antisemitismo na di naman bagay dito. Inaakusahan nyo ng antisemitismo halos lahat, parang wala na kayong pakialam. Kahit hindi pa tapos pakinggan ng episode, basta ibang opinyon, agad nyo nang hinuhusgahan. Agad-agad kayong nang iinsulto. Kasama pa ang mga paratang at pagbabanta. At ito ay pagkatapos kong ibunyag ang tila impormasyong lantad naman sa lahat tungkol sa alitan ni Trump at Netanyahu. Nang sinabi kong ito, ang unang pakikita matapos 5 buwang digmaan, maraming mga Israeli ang nagsimulang magsulat sa akin ng mga sumpa kung ano-ano na sinasabing ito'y kasinungalingan. Ilang beses silang nag-usap sa telepono, hindi mo ba naiintindihan may 8 personal na pagkikita sila nung ikalawang termino ng pagkapangulo ni Trump. At paano nito binabawi ang katotohanan ito? Na sa loob ng 5 buwan ng digmaan, hindi talaga sila personal na nagkita. Paano nito binabawi ang katotohanan yon? Sa madaling salita, ang mga Israeli talagang nabigla nyo ako. Aaminin ko, kahapon talaga akong nabigla. Pero balik tayo sa paksa. Noong Hulyo 27, sinabi ni Trump na magsasagawa ng malalim na negosasyon ang Estados Unidos sa Iran. Ngunit nagbabala siyang babalik sila sa mahigpit na aksyong militar kung hindi magtatagumpay ang diplomasya. Sa tanong kung gaano katagal siyang handang magbigay para sa negosasyon, maikli ang sagot ni Trump at ito ang kanyang sinabi, kaunting oras lang, alinman sa mabilis itong mangyayari o hindi na talaga. Kasabay nito, ang Estados Unidos at Saudi Arabia ay nagsagawa ng magkasanib na at sariling pag-atake pero sa ibang target na. Iniulat ng Al Jazeera na Miyerkules, nagsagawa ng airstrike ang sundalong Amerikano at Saudi sa mga grupong maka-Iran sa silangang Iraq. Bilang tugon sa serya ng mahigit 30 pag-atake ng drone ng mga unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps laban sa infrastruktura ng langis ng Saudi Arabia. Dahil sa mga pag-atake sa 7 lalawigan ng Iraq, hindi bababa sa 20 ang namatay at 32 mandirigma ng pro-Iranian na grupo ang nasugatan. Ayon kay General Major Turki Al-Maleki, tagapagsalita ng Ministry of Defense ng Saudi Arabia, na ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis ay isinagawa ng mga armadong grupong suportado ng Iran mula mismo sa teritoryo ng Iraq, pati na rin ng mga Houthi mula Yemen. Sa kabuuan, malinaw na ang Iran ay nagsusumikap na gamitin ang teritoryo ng Iraq at Yemen upang atakihin ang Saudi Arabia. Kaya, ganito ang sitwasyon noong ika-29 ng Hulyo.
Inatake ng Iran ang base ng Amerika sa Jordan. Umatake ang Estados Unidos at Saudi Arabia sa pro-Iran na puwersa sa Iraq bilang ganti sa pag-atake sa infrastruktura ng langis ng Saudi. Sa parehong panahon, nabigo ang huling diplomatikong inisyatiba hinggil sa issue ng Strait of Hormuz. Narito ang susunod na balita tungkol dito. Pababa ng pababa ang pag-asa na maresolba ang sitwasyon sa Strait ng Hormuz. Ang tinutukoy ay ang panukala ng Oman. Ayon sa Reuters, nagbigay ang Oman sa Iran ng plano para sa magkasanib na regional na mekanismo ng pamamahala sa Strait ng Hormuz na hango sa modelo ng kontrol sa Strait ng Malacca. Kung saan, paalala ko, ang Indonesia, Malaysia at Singapore ay magkakasamang nangangasiwa sa transit sa kipot na ito batay sa voluntaryong kontribusyon ng mga may-ari ng barko. Tinanggihan ito ng Iran at sinabi na kanila ang kipot. At ang Iran lamang ang magpapasya kung sino at paano dadaan dito. Ngayon, ang pangalawang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na si Kazem Garibabadi ay nagsabi na ang sistema ng pantay na pamamahagi ng kontrol kasama ang Oman ay hindi naayon sa interes ng Iran. Aninya, lahat para sa Iran o wala talaga. At wala ring pakialam ang Iran na ang Oman kung susundin ang ganitong lohika ay may parehong karapatan sa Strait of Hormuz gaya ng Iran. Inanunsyo ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na sarado pa rin ang kipot. Kasabay nito, mariing tinatanggihan ng Estados Unidos ang anumang buwis o bayarin para sa transit. Ibig sabihin, ang mungkahing sistema ng Oman at Iran sa voluntaryong kontribusyon ay salumat pa rin sa layunin ng Washington. Sa totoo, lalo pang nagiging mapanghahas ang Iran. Ayon sa New York Times, tinimbang ng Iran ang posibleng pag-atake sa Ukraine. Batay sa ulat, matapos ang pag-atake sa barkong pangkalakalan nila sa Dagat Caspian noong Hulyo 25, pinag-isipan ng Tehran ang posibilidad ng pag-atakeng misil sa isa sa mga pantalan ng Ukraine. Sabi ng mga source ng New York Times, simboliko lang daw ang layunin ng inaasahang pag-atake. Isang misal na maliit ang warhead na layuning ipakita lamang ang kanilang reaksyon, ngunit magdudulot lang ng kaunting pinsala. Ayon sa pahayagan, pansamantalang ipinagpaliban ang mga plano dahil sa diplomatikong pangsisikap. Paalala, noong Hulyo 25, inatake ng puwersang Ukraine ang barkong Iranian sa Dagat Caspian. Noon, isang marinero ang namatay at isa pa ang nasugatan. Hindi dapat sila pumunta doon dahil malinaw na ang barko ay may dalang kagamitang militar papuntang Rusya. Sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na ito ay paglabag sa UN Charter at tangkaying idamay ang Europa sa sigalot ng US at Iran. Sinasabing ang pag-atakeng ito ay ginawa sa utos ng Israel. Puro kalokohan lang naman yan ng mga Iranian. At pagkatapos nun, ang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi ay nakipag-usap sa telepono kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na si Andrei Sybiga na ayon kay Araghchi, di umano'y nagsabi na hindi sinasadya ang pag-ataking ito. Sabi niya, aksidente lang daw natamaan. Ayon sa New York Times, matapos harangan ng Estados Unidos ang mga pantalan ng Iran sa Persian Gulf, ang Dagat Caspian ay naging mas mahalagang ruta ng kalakalan para sa Tehran sa maruming Rusya. Kapwa sa bukas at sa lihim, at dito mismo sa lihim na kalakalan, tumama ang Ukraine. Isa pang front ng paglala sa gitnang silangan ay ang Pulang Dagat at ang Bab el-Mandeb na kipot. Ang Houthi movement ng Yemen na suportado ng Iran, Ansar al-Allah, ay nagdeklara ng naval blockade laban sa Saudi Arabia. Ay pinag-iisipan ang pagpapataw ng bayad sa pagdaan ng mga barkong pangkalakalan sa Bab el-Mandeb na kipot maliban lamang sa mga barkong Chino. Ibig sabihin, susunod ang mga Houthi sa kanilang mga amo sa Tehran at susubukan nilang kontrolin ang Red Sea. Kapag nagtagumpay sila, sisingilin nila ang mga barko. Gaya ng gustong gawin ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa madaling sabi, sinusubukan ng Iran at mga proxy nito na kontrolin ang dalawang kipot sa reyon, Bab el-Mandeb at Hormuz. Wala pang magawa si Trump na yon tungkol dito. Ramdam na sa merkado ng langis ang epekto ng mga pangyayaring ito sa ekonomiya, kasabay ng pag-atake ng US at Saudi Arabia sa mga pasilidad sa Iraq at pagharang ng mga balistikong misail ng Iran. Tumaas ng $3.15
o halos 4% ang presyo ng Brent crude oil futures nitong Miyerkules, hanggang umabot sa $87 kada bariles. Ito ay bahagi ng mas malawak na trend noong mga nakaraang linggo dahil sa banta ng mga Houthi lumampas sa $100 kada bariles ang Brent sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan. Ngayon nagbabala ang analyst kung matutupad ang banta ng mga Houthi. Ibig sabihin kung parehong sabay na maharangan ang dalawang mahalagang kipot, ang Hormuz at Bab el-Mandeb, maaring tumaas ng husto ang pandaigdigang presyo ng langis hanggang sa $200 bawat bariles. Ngayon, sino ang hindi nakikinabang at sino ang nagkakaroon ng oportunidad sa paglala? Para sa Estados Unidos, hindi maganda sa politika ang patuloy na paglala. Tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng gasolina ang mga botante bago ang midterm election sa Kongreso. At ayon sa ilang source, ang mga kagawaran ng militar nagbabala na noon tungkol sa critical na pagkobos ng stock ng Air Defense Interceptor matapos ang 13 gabing pag-atake noong Hulyo. Ito ang dahilan kaya pansamantalang itinigil ni Donald Trump ang pambobomba noong Hulyo 24. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-atake noong ika-28 ng Hulyo sa Jordan ay naglalagay sa kanya sa mahirap na pagpili sa pagitan ng pagpapanatili ng dangal at pagbabalik sa magastos na operasyong militar. Sa Saudi Arabia, hindi rin kapaki-pakinab ang paglala ng sitwasyon. Ang pag-atake sa kanilang oil infrastructure ay bumabawa sa kanilang export kita. Kaya naman, hayagang sumali na ang Riyadh sa mga pag-atake laban sa mga pro-Iran na puwersa sa Iraq. Sinusubukan nilang pigilan ang banta sa pinagmulan pa lang. Para naman sa Iran, mahalaga sa kanilang estratehiya ang aktual na kontrol at pagpapanatili ng status quo sa kipot ng Hormuz. Dahil ito ang pangunahing sandata nila sa panggigipit. Kasabay nito, ang karagdagang paglala ng tensyon sa mga Amerikano ay nagdadala ng direktang panganib na militar para sa Tehran na siyang napapaliwanag kung bakit ipinagpaliban ang plano ng pag-atake sa Ukrainian na daungan at hindi sa iba. Direktang panganib na militar na nagpapaliwanag kung bakit ipinagpaliban ang plano ng pag-atake sa dauman ng Ukraine at hindi isinakatuparan. Ang Ukraine sa sitwasyong ito ay naging hindi sinasadyang panig sa labanan. Dahil ipinapakita ng insidente sa Dagat Caspian na mga aksyon ng Kyiv laban sa Iran-Russia na lohistika ay nagdudulot ng karagdagang hiwalay na panganib ng paglala bukod pa sa pangunahing panganib. Bukod pa rito, lahat ito ay pabuwes sa China dahil nakakuha siya ng exemption mula sa Iran at mula rin sa mga Houthi ng Yemen. Ibig sabihin, siya ay naging parang nasa taas ng laban at sa tingin ko hindi yon lebre. Gagawa ako ng hiwalay na episode tungkol dito. Ano ang susunod? Ang unang senaryo ay ang muling pagsisimula ang malawakang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran. Kung ituturing ni Trump na sapat na dahilan ang pag-atake sa base sa Jordan at magpasya na tapos na ang pag-uusap. O sige, ang retorika ni Trump matapos ang insidenteng ito ay patungkol talaga doon kahit narinig na noon ang pahayag na babanatan ng Iran. At ang pangalawang senaryo ay ang pagpapanatili ng kasalukuyang anyo ng limitadong paglala. Ibig sabihin, tiyak na mga targetadong palitan ng pag-atake laban sa mga proxy na maka-Iran at mga pasilidad sa ikatlong bansa gaya ng Iraq at Yemen nang hindi direktang sinisimulan ang malawakang pambubomba sa Iran habang may negosasyon sa pamamagitan ng Oman. At narito ang ikatlong senaryo. Ang patuloy na pagkalat ng sigalot sa mga rutang pandagat. Kung matupad ng mga Houthi ang banta ng pagsingil o pagsasara ng pagdaan sa kipot ng Bab el-Mandeb, kasabay ng patuloy na pagharang sa Strait of Hormuz. Magdudulot ito ng dobleng dagok sa enerhiya na binabalaan ng mga analista. Ngayon nakasalalay na rin sa desisyon ni Donald Trump na muling nagbabato ng mga banta. Na itinuturing, alam mo na parang mura at walang kwentang pananalita. Na malabong gumana pa bilang pananakot. Sa tingin ko, wala na natatakot sa mga pahayag ni Trump na bubugbugin nilang Iran. Sino bang naapektuhan nito? Ipaliwanag mo nga sa akin. Konklusyon. Noong gabi ng Hulyo 28, unang beses mula nang magdeklara ng pansamantalang paghinto ang US, inatake ng Iran ang base militar ng Amerika sa Jordan gamit ang mga balistikong misil, ngunit lahat ay nasabat. Kasabay nito, umatake ang Estados Unidos at Saudi Arabia sa mga grupong maka-Iran sa Iraq. Tinanggihan ng Iran ang kompromisong alok ng Oman tungkol sa magkasanib na pamamahala sa Strait of Hormuz. Samantala, pinag-aaralan ng mga Houthi ang pagsingil ng bayad sa pagdaan sa kipot ng Bab el-Mandeb. Tumaas ang presyo ng langis dahil sa mga kaganapang ito.
Diretsahang sinabi ni Trump na handa siyang gumalik sa aksyong militar. Kung walang agad na resulta ang negosasyon, 5 buwan na natin itong naririnig. Mukhang hindi talaga maiiwasan ang malaking digmaan, o kaya mapipilitan si Trump na umatras. Pero sabi nila, si Trump maaring magbago ulit ng isip, walang nakakaalam. Dito ko tatapusin, i-share ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyo suportahan ang channel na ito, magpapasalamat ako sa inyo. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa inyong lahat.